Magandang araw kaibigan! Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang ibabahagi ko ngayon ay ang American political action thriller movie na Vantage Point na ipinalabas noong 2008. Isang araw sa Salamanca, Spain, libo-libong katao ang nagtipon sa malaking plaza para saksihan ang isang mahalagang international summit. Kasama sa mga nag-aabang ay mga turista at mga nagprotesta sa pagbisita ng Amerika. Layunin ng pagpupulong na ito na pagtibayin pa ang pagtutulungan ng Amerika at Espanya laban sa terorismo. At ang pinaka-highlight sa event na ito ay ang pagdalo ng presidente ng Amerika na si Ashton. Habang hinihintay ang pagdating ng US President, abala naman ang television crew ng GNN sa pag-cover ng summit. Pinamumunuan ito ng veteranong producer na si Brooks, habang nasa gitna ng plaza ang reporter na si Angie. Lingid sa kaalaman ng lahat, may Spanish terrorist group na pinamunuan ni Suarez ang nagkalat sa buong paligid. Kasama niya si Ana na ginamit ang magandang mukha para maakit ang pulis na si Enrique na nagtrabaho sa mayor. Na siya ring magbibigay ng bomba kay Ana. Isa din sa tauhan nila ang nagkunwaring staff sa hotel kung saan naka-check-in si President Ashton. Ang shooter naman nilang si Javier ay member ng Spanish Special Forces na na-blackmail ng grupo kapalit ang buhay ng nakababatang kapatid na tinangay ni Suarez para mapilitan ang lalaki na sumama sa grupo. Pero ang higit sa lahat ay may kasama din silang nasa loob pala ng Secret Service, si Taylor. Dahil plano ng mga ito na i-assassinate ang presidente at bombahin ang venue. Samantala, isa sa mga turistang nasa plaza ay si Howard. Masaya itong kumukuha ng video sa lahat ng nakikita sa paligid. Ngunit nang makita siya ni Suarez na nakatutok sa pag-uusap ni Ana at Enrique, lumapit ang lalaki sa kanya para ma-distract siya at hindi mahagip ng kamera ang pagbigay ng pulis ng bag kay Ana. Subalit ang hindi alam ni Suarez, makuhanan pala ni Howard ng video ang paghagis ng babae sa bomba mamaya. Habang nasa stage na ang kanilang target, tila nakukonsensya si Enrique sa gagawin nila pero mas nanaig ang pagmamahal niya sa babae. Ilang saglit pa ay nagsasalita na ang mayor. Nang mahagip ng camera ang Secret Service agent na si Thomas Barnes, nakilala agad siya ng news crew dahil nailigtas niya ang US President sa isang assassination attempt noong nakaraang taon. Ngayon ay bumalik na siya sa serbisyo pero halatang hindi pa tuluyang nawawala ang epekto ng nangyari sa kanya. At walang kaalam-alam si Thomas na isa palang traidor ang partner niyang si Taylor. Sinuyod agad nila ang buong paligid. Dito napansin ni Thomas na may gumagalaw na kurtina sa tapat na gusali ng venue ngunit ang hindi niya alam. Isa lang pala itong patibong ni Suarez para hindi niya mapansin ang paggalaw ng sniper rifle sa kabilang bintana na kinokontrol ng terorista sa pamamagitan ng cellphone nito. Kaya bago pa man makapagsalita ang presidente, biglang umalingaw-ngaw ang magkasunod na putok ng baril. Saglit na natigilan si Thomas pero napatingin siya sa tapat na bintana at bahagya na itong nakabukas. Paglingon niya, bumagsak na si President Ashton. Dito na nagkagulo ang buong venue. Tumatawag si Thomas sa command center ngunit walang sumasagot sa kanya. Mabilis namang kumilos ang emergency responders at nagmamadali na silang madala ang presidente sa hospital. Kasunod nito ay lumapit ulit siya sa lalaking sumugod kanina sa stage, si Enrique. Nagpakilala itong pulis at gusto lang umanong protektahan ang mayor. Dagdag nito na kailangan nilang umalis dahil may mangyayaring masama sa kanila. Pero hindi siya naniniwala dito kaya pinahuli niya ito sa mga otoridad. Nang makita nila si Howard, tiningnan nila ang videocam ng lalaki. Dagdag nito na mukhang nakuna ng camera ang suspect kaya dito na umalis si Taylor. Pinigilan siya na wag nang sumama sa paghabol sa shooter ngunit ang totoo, kailangan pala nitong iligpit ang baril na ginamit sa assassination. Tinuloy ni Thomas ang pag-review sa footage at dito na niya nakita ang paghagis ni Ana sa bag. Bago pa man siya makasigaw ng babala, bigla na silang niyanig sa malakas na pagsabog. Ilang segundo ring nahilo si Thomas. Ang daming casualty sa paligid. Nakita niyang hinahabol ng kasama si Enrique na tumakbo na palayo. Pinuntahan naman niya ang control room ng news agency para tingnan ang videos na maaring nakahagip sa mukha ng mga terorista. Pero iba ang kanyang natuklasan. Dahil habang kausap niya sa telepono si Taylor, naka-uniform na ito ng local police. Sa kabilang banda, sinusundan na rin ni Howard ang paghahabol ng dalawang Secret Service kay Enrique. Hindi siya tumigil sa pag-record ng video hanggang mawala ang mga ito sa paningin niya.
Ngunit maya-maya pa ay biglang sumulpot ang lalaki sa di kalayuan kaya sinundan niya ito patungo sa isang underpass. Dito niya nakumpirma na totoong pulis si Enrique at tila may hinihintay ito sa baba ng underpass. Ang hindi alam ng mga tao, isang impersonator ng US President ang binaril sa plaza. Dahil ang totoo, ilang minuto bago ang event, napag-alaman ng intelligence na may banta sa buhay ni Ashton. Kaya body double ang nagpunta sa plaza at tahimik na bumalik ang totoong presidente sa hotel. Paglipas ng ilang minuto, dito na nila napanood ang assassination ng impersonator. Natahimik silang lahat sa napanood. Ilang saglit pa ay nagsuggest ang advisor ni President Ashton na kailangan nilang gumanti sa mga terorista. Nabambahin din ang kinaroroonan ng grupo sa Morocco pero ayaw ng presidente. Maghanap daw sila ng ibang paraan na hindi haantong sa digmaan ang pangyayaring ito. Buong akala ng Amerika na walang nakakaalam sa ginawa nilang pagpapalit ng impersonator. Ngunit alam ng grupo ni Suarez ang lihim na ito sapagkat may kasamahan silang staff ng hotel. At isa pala itong suicide bomber. Kasunod nito ay pumasok na sa eksena si Javier. Sekretong binigay ng staff ang VIP access sa kanya saka kinuha ang mga gamit. Hindi nagtagal, isang malakas na pagsabog sa lobby ang yumanig sa buong gusali. Gulat na gulat ang mga Amerikano kaya mabilis nilang tinawagan ng Air Force One para makaalis na sila sa Spain. Bago nagtungo si Javier sa unit ng US President, dumaan muna siya sa control room ng Secret Service at pinatay lahat ng US personnel. Nang makuha na nila ang command frequency, nagpanggap sa radyo si Suarez para mabawasan ang mga bantay sa penthouse. Kaya madali lang tinamba ni Javier ang mga naiwang Secret Service. Dito niya pinasabog ang pinto at pinagbabaril ang lahat ng nasa loob liban lang kay President Ashton. Nang mga sandaling iyon, patungo na sa hotel si Suarez at Ana para magkunwaring emergency responder sa nangyaring pagbomba sa lobby. Pero bago sila umalis, binaril muna ng lalaki ang kapatid ni Javier. Pagdating ng dalawa sa hotel, si Ana lang ang umakyat sa penthouse. Nag-aantay na pala sa kanya si Javier na noon ay hawak na si Ashton. Pinatulog ng babae ang presidente. Ngunit tinutukan niya ng baril ang US President sabay sabi na pakawala na ang bunsong kapatid kung ayaw nitong sirain niya ang mga plano ng grupo. Sabi lang ni Ana na makikita niya ang bunso sa baba ng underpass dahil yun ang napag-usapan nila. Walang nagawa ang lalaki kundi maniwala sa pangako ni Ana. Ang hindi niya alam, pinatay na ng grupo ang kanyang kapatid. Dito na niya iniwan ang babae saka nagpalit ng uniform para hindi siya paghinalaan. Sinalubong ni Suarez si Ana kasama ang kanilang target na tinakpan nila ng kumot saka nagmamadaling sumakay sa ambulansya. Sa kabilang banda, naabutan pa ni Thomas ang pagtakas ni Taylor kaya nang agaw siya ng sasakyan para makahabol sa lalaki. Pero mabilis na wala si Taylor sa paningin niya kaya tumawag siya ulit sa Washington. Dito niya nalaman na pinasok ng mga terorista ang penthouse at tinangay si President Ashton. Galit na galit siya at nagpatuloy sa paghahanap sa traidor na kasama hanggang sa mamataan din niya ito na sinundo si Javier. Mabilis siyang nag-report sa command para makapagpadala ng backup. Ilang minuto din silang naghahabulan sa traffic ngunit kalaunan. Nagawa ring makalayo ni Taylor dahil nabangga ng truck ang kotseng sinakyan ni Thomas. Maya-maya pa ay nakarating na ang dalawa sa underpass. Dito sila sinalubong ni Enrique. Akala ni Javier alam ng lalaki ang tungkol sa kanyang kapatid. Akma itong bubunot ng baril pero inunahan na niya ito. Sagot lang ni Enrique na pareho umano silang na-setup ng grupo saka ito nalagutan ng hininga. Lingid sa kanilang kaalaman, nakunan pala sila ni Howard ng video. Ngunit biglang sumulpot si Thomas. Matapang na nagpalitan ng putok ang dalawa hanggang pareho silang tinamaan. Dito na sinubukang tumakas ni Taylor pero nakahawak si Javier sa may pinto. Bago ito binaril ng lalaki, sinabihan muna itong patay na ang kapatid. Saka humarurot palayo, ngunit hindi ito tinantana ni Thomas hanggang tamaan ng agent at bumangga ito sa poste ng overpass. Tinanong niya ang partner nasaan ang presidente at bakit ito nagawa. Sagot lang nito na huli na ang lahat at wala umanong makakapigil sa kanila. Saka ito bumagsak at tuluyang nawalan ng buhay. Samantala ng mga sandaling iyon, paparating sa may underpass ang ambulansyang minamaneho ni Suarez. Nagising na pala si Ashton sa likod at naisipan nitong kumuha ng bakal. Nang makatsyempo siya, malakas niyang pinalo sa ulo si Ana. Dahil dito na-distract si Suarez sa pagdadrive.
Lalo na nang barilin ng babae ang US President na kinagulat ng kasama. Mabilis ang kanilang takbo kaya huli na nang mapansin nila ang isang bata sa gitna ng kalsada. Biglang kinabig ni Suarez ang manibela para iwasan ang bata. Dahilan para madisgrasya ang mga ito at madamay ang iba pang mga sasakyan. At bago pa man maipit sa gitna ang batang babae, nailigtas ito ni Howard. Nang makita ni Thomas ang nangyari, tumakbo siya palapit sa ambulansya. Hindi niya akalaing makikita niya rito ang babaeng naghagis ng bomba sa plaza. Mukhang patay na ito kaya dahan-dahan siyang umikot sa likod. At hindi nga siya nagkamali, sakay rito ang US President. Nakita niyang bubunot sana ng baril si Suarez pero inunahan na niya ang terorista. Kasunod nito ay tumawag agad si Thomas sa Washington para ipaalam na ligtas na ang presidente at kailangan nila ng extraction. Hindi nagtagal, dumating din ang Marine One. Taos-pusong nagpasalamat si President Ashton kay Thomas sa pangalawang pagkakataong nagbuwis ang agent ng buhay nito para sa kanya. Sana nagustuhan niyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kits tayo sa susunod na video.